character na umiikot dyan. May iba-ibang tema, isang on the robot form, isang head lang Bluetooth speaker po yan, isa naman yung car mode niya, at the same time, yung isa naman ay Lego. Para iba-iba pong tema ng Transformer Bumblebee ang makikita nyo. Kasi si Bumblebee po isa po sa mga main character ng Transformer, especially dito sa ating mga movieverse, na pinalabas, at at the same time mga cartoons na napanood natin, sa lahat ng mga series na napanood natin, na talagang napaka ano ng kanyang character na ipinakita, na kumbaga siya yung best friend ni ni Optimus Prime, ang leader of the Autobots. Kaya pagdating po sa Transformer, siguradong marami pong nakakakilala kay Bumblebee. Kaya pag sinabi mo Transformer ay si Bumblebee, gaganon. Lalo pag nakita nila yung kulay yellow, Bumblebee na kagad ang papasok sa isip nila, kasi isa po sa magagandang karakter na lobas yan. Although dun sa cartoon, sa Volkswagen po siya, tapos nung sa movie adaptation ay nag-iba-iba na po ang kanyang type ng kanyang vehicle. At the same time, gano'n rin po yung kanyang looks, yung kanyang transformation. Yung iba po ay hinahanap po nila yung looks ni Bumblebee nung sa Generation 1 na Volkswagen siya, yung pagiging simple ng pagka-transform niya. Pero ang ating, kumbaga ang ating movieverse naman ay ginawa po talaga yung parang realistic na masyado maraming details like that na Rise of the Beast, from the Rise of the Beast po yan. Kung makikita mo po ay napakaganda ng concept ng kanyang pagkagawa ng kanyang robot, na gumawa na po sila ngayon ng toys na ganyan na transformable. Yan po ay hindi transformable, kaya yung sasabihin na accuracy ay nandyan po, yung accurate po from the movie itself, parang ganun, parang nag-jump siya sa screen. Pero yung kanyang mga transformable na figure po ay talagang hindi po talaga makukuha yung exact 1:1 na kopya ng napapanood natin sa movie, kasi iba po yung pagka talagang nagtatransform, talaga mag-iiba po talaga yung itsura niyan. Siyempre kailangan po natin ma-consider rin na yung mga parts kung saan napupunta, yung mga mechanical parts niya na naitatago or nailalabas niya. Ganun po yung kasi sa movie, alam mo naman po, dahil CGI yan, nagagawa po nila lahat ng imposible. Pero in a real life, talagang they're trying their best para mag-look alike pa lang. Parang ganun. Kumbaga, close ang itsura dun sa mga pinapanood natin. So yan po ay talagang close na close yan, kasi hindi na po natatransform yan. Pero yung mga natatransform na figure ay sigurado nga may mga pagkaiba rin sila. Kasi mayroong mga panel, mayroong mga car parts na kailangan itago, or yung iba hindi na itatago na ilalabas. Kaya nga yung iba nangyayari, nagiging shell former. Pag shell former, sabi niya, yung alimbawa back heavy, malaki yung likod nila, dahil yung mga parts or yung sa kamay nila, yung mga parts ng car ay visible na makikita mo, kasi hindi kayang itago. Pero sa galing na po ng ating teknolohiya ngayon, sa panahon na ngayon, yung pong talaga mga nagde-design ng mga transformer toys po, especially yung yung mga third party na tinatawag nila, na kahit hindi sila licensed na original na talagang more on accuracy naman ng nila, laban nila. Not like ang original na manufacturer, basta nakapaggawa sila ng toys na look alike na, ay okay na. Pero yung mga third party talaga, they make sure na talagang mas close siya dun sa sa napapanood natin. Kaya nga yung mga version na lumalabas sa kanila ay iba-iba. Kaya kung ikaw ay mahilig mag-collect ng Transformer toys, talagang hindi kayo hihintong mag-collect. Kasi every time na nagkakaroon sila ng idea na how to make it simple at make it look more accurate, ay nagpo-produce po sila ng mga toys na ganun. Kahit nasabihin natin na ilang taon na yung movie na napalabas, dahil wala pa talaga yung sasabi na nila yung pinakamaganda, parang ganun, yung pinakamalapit na transformation na meron, yun ang hinahanap po ng mga tao. Kaya yung mga pagkagawa po ng mga Transformers